Milky, super soft and cheesy. Legit mga guys. Walang i-choose. True po ang aking pinapakita sa inyo. Soft na soft. Pag hindi soft, wag na kayong gumawa. Char lang. Umpisahan natin sa ating warm milk. Maglagay lang tayo sa ating mixing bowl. At maglagay tayo ng yeast. Maglagay din tayo ng konting sugar para ma-activate po yung yeast natin. Yes, kailangan po yun. Imimix lang natin maigi para ma-dissolve ang ating sugar. At the same time, magbabanding sila all together. Magka-crack tayo ng egg. Yung size ng egg ko ay medium. Pagkatapos, mix ulit. Make sure na nabati mabuti ang mga itlog at walang buo-buo. Pagkatapos, magsisift tayo ng ating mga dry ingredients. Diretso na natin isisift dito sa ating mixing bowl para iwas maraming hugasin. O diba? Gusto mo yon? Pero kung gusto mong ihiwalay ay of course pwede yan. Pinaghalo ko lang ang flour, salt, at kunting gatas. Isisift lang natin. Minimix ko siya para ma-distribute po even yung mga ingredients natin. But eventually, sa pagmimix natin, ay mahahalo po yang maigi. Please lang wag nyong i-skip ang pagsisift dahil nakakatulong yan sa pagpapalambot ng ating tinapay at medyo lighter po ang ating tinapay. After nating mahalo, ilipat na natin sa masahan at maglagay lang tayo ng butter. Kung wala namang butter, pwede kayong gumamit ng star margarine. Kung napapansin nyo, malambot at malagkit talaga ang ating dough. Yan talaga ang texture niya dapat. Pero wag kayong kabahan at panghinaan ng loob. Masahin nyo lang ng masahin dahil habang tumatagal tayo sa pagmamasa, hindi na po yan didikit at gaganda po ang texture, magiging elastic at super soft po yan. Pinapakita ko pong naglagay ako or nagdust ako ng kunting flour. Pero kung maari, huwag kayong gumamit ng flour dahil minsan hindi nyo makokontrol dahil nalalagkitan kayo. Lagay kayo ng lagay, hindi nyo napapansin. Habang tumatagal, hindi nga dumidikit pero tumitigas na po yung tinapay natin. Mas maganda po, gumamit po kayo ng oil. Or kung marami kayong butter po ang pampahid ninyo habang minamasa nyo ang inyong mga dough. Hanggat makuha nyo ang texture na hindi na siya dumidikit at magiging elastic at hindi na siya napupunit. Maglagay lang tayo ng mantika sa ating mixing bowl at dito natin papaalsahin ang ating minamasa. Sa pagpapaalsa naman, 1 oras or 1.5 hour. Depende kasi yan sa humidity ng ating mga lugar. Mas maganda madaling mag-alsa ang ating mga pinapaalsa, ilagay natin siya sa medyo warm na place sa loob ng oven or sa loob ng microwave. Takpan natin kasi minsan, pag malamig ang panahon, matagal talaga yung pagpapaalsa. While waiting, naghihiwa na rin ako ng mga cheese. Medyo nakaluwag-luwag tayo ngayon kaya malalaki po yung queso natin. Magmimix na rin tayo ng gatas at powder sugar or yung granulated sugar. Para po yan sa pang-coat natin mamaya. I-mix lang nating maigi at isit aside natin. Makalipas ang 1 oras, ito na po yung dough natin. Napakaganda. I-deflate lang natin. Pagkatapos, huwag nating lamasing maigi ha. Gentle lang dapat ang paghahawak natin or pag-handle natin sa ating dough. Kasi pag masubrahan po siya ng lamas, medyo matigas po, dense po yung tinapay natin. Kaya gentle lang, hindi po siya masyadong nilalamas. Pagkatapos, i-divide natin sa size na gusto natin. Kung gusto nyo ng accurate na timbang, gumamit po kayo ng timbangan. Kung gusto nyo itong gawing pang negosyo. Ito, medyo nilakihan ko kasi pang bahay lang po ito. Kami po ang kakain ito. At syempre, yung keso natin, malalaki din. At kung napapansin nyo pala, by the way, ang aking kamay may pasa. Yan po ay doon sa injection ko, hindi pa po siya nag-subside. May talaga, matagal po mawala yung pasa sa akin ng mga injection. Kaya wag kayong ma-disturb dyan. Sorry po sa mga hindi nagustuhan. Baka akalain na marumi po ang aking kamay. Hindi po yan marumi. Pagkatapos nating ma-form into balls, palaparin lang natin at ilalagay na natin ang ating mga palaman. Sa mga palaman naman, kung gusto nyong ibahin, pwede nyo pong ibahin anytime at yung shape natin anytime pwede nyo yang baguhin. At pagkatapos, diretso na nating ilagay sa ating mga baking tray. Repeat the process until matapos po yung paglalagay ng ating mga palaman. At kung nag-enjoy ka sa ating video, don't forget to subscribe at i-hit nyo yung notification bell para updated ka sa ating mga videos. Ngayon naman, takpan lang natin at papaalsahin lang natin ng 30 minutes. Huwag nyo pong lampasan dahil mangangasim po ang ating mga tinapay. Pagkatapos, magpapahid lang tayo ng egg wash sa ating
ating mga tinapay. Pero kung ayaw nyo ng egg wash, pwede po after po mabibake, lagyan nyo po or pahiran nyo po ng butter. Okay po yun para shiny at maganda tingnan ang ating mga tinapay. Makalipas ang 20 minutos ng ating pagbibake, ito na po yung mainit-init nating tinapay. Super init ha, sa totoo lang. Kaya ingat po para hindi po kayo mapaso. Hayaan lang natin sa ating mga cooling rack hanggang magiging warm na po yung mga tinapay natin. At pagkatapos, magpahid lang tayo ng generous amount ng butter at ididip or i-roll natin ang ating mga tinapay doon sa ginawa nating milk and powdered sugar na mixture. Pagkatapos ay wala, pwede na nating lantakan ang ating napakasarap, milky, chewy, cheesy, at super lambot na tinapay. Sundan nyo lang ang ating mga procedure, check na mape-perfect nyo po. Kung hindi man, of course, keep on trying. Kayo na ang husga sa last part ng ating tikiman portion. Until next time, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe.